Hello mga Beshi Waps! Happy weekend! So Saturday ngayon at mag-grocery na naman tayo. Gusto ko ipakita sa inyo yung magandang bulaklak. Oh, grabe yung ganda. Pero walang nakatira dyan sa bahay na yan. Pansin ko lang. Yes. 2 months na ako dito. At 3 months na ako pero wala akong nakikitang tao dyan. Tapos syempre, grocery time na naman tayo mga Beshi Waps. So, gusto kong pakita sa inyo gaano kaganda dito. Kagigising ko lang actually. Minsan pag natutulog akong tanghali, ayoko nang gumising eh. Mas mahimbing pa yung tulog ko sa tanghali kaysa sa gabi. Hindi ako masyado nagkakatulog ngayon sa gabi. Tas, ayun nga, puro kagabi. Kagabi, LBM ako, grabe. Mga 3 AM na ata ako nakatulog. Kala ko di ako gagaling kasi nakadalawang gamot na ako. Buti na lang may diatabs ako. Kala ko dadalhin ako sa ospital eh. So today hindi masyadong mainit, di rin masyadong malamig, katamtaman lang. Ganda ng mga bulaklak. Ang dami talagang magandang bulaklak dito. Pag spring or summer lang lumalabas. Ayan. Ito tayo ng... Actually, di pa sentrum yung pupuntahan ko. Kasi pag pupunta pa akong sentrum talaga, from Albertine, mga 15 minutes pa eh. Or from the grocery. Tinatamad ako kasi nga, pakiramdam ko nangihina pa ako dahil kagabi. Ay, gusto ko lang humilata. Kaso, wala na kaming upang ulam ni Opa. Wala na ring prutas at chips ang aking alaga. Tapos gusto din niyang bumili ng bulaklak. E di Gorabels na. Kailangan na talaga. So ayun na nga, nakarating na ako sa grocery at una kong kinukuha dyan ay ang mga prutas ni Opa. Syempre, huwag kalimutan ng listahan mga besh. Pagkatapos naman ay nasa meat section ako. Yun kasi yung unang makikita mo pagpasok ng grocery. Prutas, gulay at meat section. Medyo malayo yung mga tinapay at saka other things pa mga Beshi Wap. And yan, bumili din ako ng pang merienda ni Opa kasi minsan konti lang kinakain niya kaya binibigyan ko ng merienda. At kumuha pa nga ako ng cheesecake dyan. At kumuha din ako ng kanyang mga chips mga besh. A few moments later. Paano ako makapag-vlog nito kung ganito ang aking bit-bit? Pauwi na ako mga Beshi Waps. Dahan-dahan na lang. Naririnig niyo ba yung huni ng ibon? Ganda pakinggan, no? Sobrang payapa. So, ganito ako maglakad. Good luck to me. Okay lang, di naman nagmamadali si Opa. Sinusulit ko na yung pag-grocery ko kasi nga every 3 to 4 days na ako nag-grocery. Kaya lagi ako maraming bit-bit. Ayoko na ng every other day. Ang hirap. Itutulog ko na lang yung every other day. Uy, malapit naman din mga Beshi Waps. Biglang bumaba yung hawakan ng aking step. Nantawanan ako na naga-deliver. Post NL. Mailman. Tapos tinatanong niya saan ako nakatira. Sabi ko, alam mo bahay ko, nagdi-deliver ka dun eh. Sinuloso po. Hindi kasi ako masyadong marunong mag-Dutch. Malapit naman din ako mga dash. Dahan-dahan lang. Diba? Ang ganda na nung bahay nila. Oh. Kubo ng bubong. Later. So, ayun, may bisita ang aking alaga, ang aming kapitbahay. Dito na ako. Ayun, syempre, what to do? Ako pa rin naman ang mag-aayos niyan. At yun ang trabaho ko dito. Uminom ako nung parang pang dehydrate kasi nga nangihina ako dahil sa pagka-LBM ko kagabi. Well, actually, nagsuka din ako. Hindi ko alam kung bakit. So, ayun, inayos ko na ang mga bulaklak at gustong-gusto ni Opa. Sabi ko, kinuha ko lang yung mga puti-puti sa gilid ng kalsada at tuwang-tuwa siya, tawang-tawa sa akin. Oh, diba? Ang ganda. Ito, kinuha ko lang to sa daan, sa kalsada, sa highway.
Diba? So, yun mga besh. Don't forget to like, share, and follow naman kung nagustuhan niyo ang aking video. And lagi nating tandaan, always be good and choose to be good. That's it for today mga besh. Bye for now. So, happy Sunday po mga Beshop. Nag-ready na ako for lunch. Galuto ako ng giniling for me and kay Opa ay spaghetti with beef. So, ayan. Naghiwa na ako ng mga sangkap natin. Alam niyo na yan kung ano yan. Tas, gusto kong lumabas para ipakita ko sa inyo ang aming garden sa likod at ang aking mga kamatis. Maulan na naman ho. Kahapon Saturday, maaraw. Ngayon maulan. Oh, ayan na ang aking kamatis. Oh, diba? Yung pechay ko, wala na. Namatay na. So, ayan yung garden namin. Sa likod to. Ang ganda nito, oh. Nag-iisa siya ganyang kulay. And, yun nga po pala, may koi fish din kami dito. Pero walang tilapia. Tsaka walang dalag. Nagtago sila kasi malamig. Pero pag medyo mainit, umiibabaw sila. Alain nyo, 9 months silang nakasurvive sa lamig. Galing mo. Hindi ko makita yung koi fish. Marami yan. Ang lalaki nga eh. Pwede na sigurong ipaksiw o kaya iprito. Charot. Ang galing, no? Since nakamold yung ating beef, iaano natin siya, dudurugin natin. Nakasil kasi ito, kaya ito yung binili ko. Yung isa kay Opa, isa sa akin. Ito pang giniling. Ay, ito naman pang spaghetti. Ayaw niya naman ng masyadong maraming beef. Durugin lang natin siya. Nakamold kasi. So, ayun mga besh, going back sa akin niluluto. Magpainit tayo ng mantika sa kawali, tas igigisa natin yung sibuyas at bawang. Yun lang yung nilagay ko, and then also yung ating beef na dinurog kanina. Kasi ganun din naman kung bibili ako talaga ng giniling na beef, mas mahal pa nga. Kaya yun na lang binili ko, buy one take one pa. So, ganun minsan nagtitipid ako kasi ang binibigay lang ni Opa is 50 euro per grocery. Nahihiya na akong humingi ng mas malaki. Alam nyo ba bakit? Kasi mas malaki pa yung gastos ko sa pagkain kesa sa kanya. Kasi siya tinapay lang, tapos nilagang gulay, okay na sa kanya yun. Ako talaga kanin at ulam. Mas matipid, pa ako sa kanya magastos. Pero okay lang naman daw sa kanya yun kasi ganun ako I mean, nakasanayan ko na yun and walang problema sa kanya basta pagkain. Basta yung mga personal needs ko is sa akin na yun pag kailangan ko. Tsaka may pera naman ako mga besh. And actually kahapon nung nag-grocery ako, nag-abono ako, pero binayaran niya and then binigyan pa niya ako ng extra. So, ganun ho kabait si Opa sa akin. Kaya parang ayun din, nangihinayang na din akong umuwi ng Pilipinas for the meantime. So, ayan, nilagay na natin ang ating potato at saka carrots, nilagay na natin. Alam niyo naman paano magluto ng giniling na baboy So, ganun lang din naman yan. At beef lang yung ginamit ko para makakain si Opa just in case. Kasi si Opa ho ay hindi nakain ng baboy. So, ayan na, nilagay ko na yung kaunting sauce. Bali, pinaghati ko lang yung maliit na sauce dun sa spaghetti ni Opa tsaka dun sa giniling. Kasi si Opa ayaw ng masyadong maraming sauce, maraming meat sa spaghetti. Mas gusto niya mas maraming pasta. Minsan nga kumakain pa yun ng walang sauce. Ganun talaga yung mga Dutch. Kahit yung mga bata, minsan mas gusto nila yung walang sauce, as in. Nakakatuwa sila. And gusto ni Opa, lutong-luto yung pasta. Ayaw niya ng al dente. Kaya medyo natagalan ako sa pagluto ng pasta. So, ginisa ko na yung sibuyas at bawang at nilagay ko na yung giniling na beef. Tapos, nilagyan ko siya ng carrots din na maliliit para healthy yung pasta ni Opa. As much as possible, gusto ko talagang healthy yung inapakain kay Opa para lalo siyang lumakas at humaba ang buhay. And speaking of, may check-up nga pala siya sa May 18. Basta May second week, ayun, May 18, may gala na naman ako sa city. Inalubos-lubos ko ho talagang gumala sa city kasi pag, hindi ako nag-off, malungkot talaga, sobra, pero wala kailangan ko magsakripisyo kung gusto ko matupad yung mga pangarap ko sa Pilipinas. So, nilagay ko na ang ating tomato sauce. Konti lang yun nilagay ko din sa
para sa spaghetti ni Opa. Tapos yung remaining ay nilagay ko na dun sa aking giniling. Tapos kung may naririnig kayong maingay, nanay ko yun. Kasi magka-video call kami. Namimili sila para sa fiesta. Uy! Happy fiesta nga po pala sa Barangay Makawayan. Malapit na. Tapos susunod ang Tigway at Pawikan. Ay! Nakakamiss ang fiesta sa Pilipinas. My goodness. Tapos sasabihin ng inay ano yung mga handa nila. Eh di wow, inggit match ang Inday. Tapos ayan, nagpakulo na ako ng tubig para sa aking pasta. Mas madalas kong dinadamihan yung luto. Okay lang na may sobra kaysa kulang kasi talagang pag spaghetti, kahit anong halo, karne or shrimp, eh gustong gusto talaga ni Opa. Napapansin ko, talaga siya kasi di ko alam bakit favorite niya ang spaghetti. Lumabas yung aking alaga, mag-isa lang siya. Pero alam niya naman dito. At ayun, tapos na. Ilalagay ko na ang ating pasta sa ating sauce. Yan, nag-error pa nga yan dyan. Mamaya maririnig nyo yung malakas na toot, ganon. Kasi nag-error yung induction. Kasi pinatungan ko ng mainit dun sa hindi dapat patungan. So, hindi ko na sinala para hindi dry yung ating pasta. And gusto talaga ni Opa yung talagang medyo malambot. Sakto lang pagkakaluto, hindi naman yung lutak. Alam niyo ba yung lutak? And speaking of fiesta, ay, paborito ko ang igado, kaldereta, at saka batchoy, at saka dinuguan. Ay, nakakainggit. Yun daw ang hahanda ni nanay. So, sa mga gusto kong pumunta sa Makawayan, ay hanapin nyo lang yung bahay namin. At kami ay may kaunting handa. Kaunti laang ho, ha? Hindi naman makamarami. Ayan na po ang lunch namin ni Opa. Sa akin, giniling with rice. Wow! With beef and cheese. Tara ho at makain. A few moments later. So, ayan. Tapos na kami kumain. Maghuhugas naman si Inday. Yung tirang pagkain. Siyempre, tatabi natin para mamayang hapon. 2 hours later. Hi mga besh, kagigising lang ng inyong Disney princess, charot. So, magmerienda muna tayo. Pinamerienda ko na yung alaga ko. Wait. So, ayan ang merienda ko. Cheesecake at saka may cola. Okay na ho ako. Dito na lang ako nagmerienda sa kwarto ko. Mainit. Gusto ko sana lumabas pero wag na lang. So, yun mga besh. Salamat ulit sa inyong panunood. And don't forget to like, share, and follow mga beshiwap. So, that's it for today. Thank you for watching mga besh. And always be good and choose to be good. Bye for now. The next day. Hello mga beshiwaps at kabayan. So, ari na naman ho ang inyong Inday, ang cooking serye sa ating munting kusina. So, ano pa baga ang agawin kundi magluto at ari naman laang ang aking trabaho. Magluto, maggrocery, magtimpla ng tea o kaya ng kape ni Opa. So, for today's video, tayo ay magluluto ng tanghalian at hapunan. Galuto muna ako for tanghalian ng burger steak with mashed potato and buttered corn and carrots. Ay, nagustuhan man din ni Opa. Yan, ang sarap daw. O, diba? Pag masarap yung inaluto ko, inasabi niya ay hail good or hail lekker, means napakasarap, o kaya sasabihin niya na excellent meal. Ganon. O, diba? So, igisa lang yung ating butter at saka ilagay yung carrots kasi medyo matagal lutuin ang carrots kesa dun sa ating corn. Napanood ko lang to sa isang nagluto sa Facebook. O, diba? Marami ka rin namang matututunan kung ano-anong recipe sa Facebook, sa YouTube. Basta mahilig ka lang magluto. Tapos, pag medyo malambot na yung ating carrots, ilagay nyo na yung ating mais. Ang tawag sa Dutch niya na ay mais. Mais, no? Pero ang spelling ay M-A-I-S, mais, diba? Lagyan ng konting salt and pepper, mga beshiwap. Huwag naman sobrang dami, konti lang. Pero, ayun, masarap. As in, try ninyo, napakasarap. Simple lang siya, pero masarap. Kasi, ito talaga yung basic na kapartner ng steak pag sa US or sa pag American cuisine yung yung pagkain. Pag steak, tapos ayan. Tapos, syempre, may mashed potato at saka may kaunting gravy. Ay, solved na solved. Tapos, yung aking burger steak ay hindi ganun katigas. Tapos, siya, parang half well done, ganun. Basta may pagka well done din siya. Hindi na siya yung medyo mapula sa gitna. Kasi pag steak talaga yung, ni Opa, gusto niya yung medyo, rare well done.
Ano ba yun? Basta yun na yun, basta nabubulol ako palagi dun. So, tinakpan ko lang para lumambot yung ating carrots. Tapos, syempre, dun sa kabila ay nagluto na ako ng ating sauce para sa ating mashed potato. At ito naman yung potato ay hindi pa masyadong luto. Ang gusto ni Opa sa mashed potato, yung sobrang lambot, as in, sobrang melts in your mouth. So, ayun, dilipat ko siya sa maliit na kawali kasi isasalang ko na dito sa malaking kawali yung ating burger patty. So, nabili ko lang siya ng buy one take one. Kung naalala nyo nung isang araw, niluto ko yung yung dalawa pala, yung isa't kalahati, ginawa kong giniling. May carrots at patatas. Tapos yung kalahati nilagay ko sa spaghetti ni Opa. O, ayan ang aking alaga. Kukuha daw siya ng tubig. At ayan, aamoy niya na yung niluluto ko. At sabi niya, it's lekker. Lekker ho, I means, delicious sa English. Siyempre, masarap pag Tagalog, ayun. So, ang kailangan lang talaga ni Opa ay, pagkain, yung fresh na, laging niluluto at saka fresh fruit, ganon. Tsaka syempre ligo every other day. Kasi nung dumating ho ako hindi kaaya-aya. Pero ngayon healthy na siya at napakalakas na niya. So yung mashed potato ay nakalimutan ko pa nga nilagyan ng bawang pero ayos lang. So nilagyan ko ng salt, pepper, butter at saka ng kaunting gatas. So, ayun. Tapos, dinurog-durog ko yung ating potato. Kaya nga, habang inaluto ko yung burger steak, mga beshuap. So, sa nagasabi hong masarap ang buhay ko dini, ay uulaang. Pero, syempre, may kapalit. Kung nakikita niyo ho dati sa city na 3 ang trabaho ko, 2 sa isang araw, umulan, bumagyo, may sakit, napasok ako diniho, maganda naman ang trabaho ko, maayos din ang sahod. Kaso nga laang ho ay may kapalit dahil ang day off ko ay twice a month laang and then at the same time napakalayo ho ni sa Kabiasnan, 2.5 hours. Tapos paglabas mo nga niho ay wala ka makikitang Pinoy. Tapos syempre di naman lahat ng oras makakausap ko ang pamilya ko kaya minsan may namimiss ako pero wala we have to let go talaga. Kung ayaw mag-mature ng isang tao, better let it go na lang kaysa ma-stress ka pa dyan. And medyo na-traumatize si Inday. Ayoko nang sabihin kung bakit, pero let it go na lang. Malay nyo may darating. So, ayun, luto na mga besh. Tara ho at makain. Then that's for lunch, mga besh shop. Ay napakasarap ng aming lunch. Later. So, ayun, pagkatapos ng lunch, natulog ako at natulog si Opa dun sa sala. Lagi doon siya natutulog. Magluto naman tayo ng ating panghapunan. Ito naman ay buttered shrimp na sweet and spicy. Paborito niyan. Pag ito yung niluluto ko, kailangan kanin ang kapartner. At napadagdag pa siya ng kanin, mga beshops. Sabi na naman niya ay excellent meal. O, diba? Para akong ginigrida ng aking alaga. So, lagay na natin yung butter, sibuyas, bawang and luya lang pala yan. Hindi na ako nalagay ng sibuyas. Natatamad ako maghiwa. Pero marami naman sibuyas. Nilagay ko na yung ating shrimp. Tapos lagyan natin ng mga pampalasa. Kaunting salt, kaunting pepper, kaunting MSG. Tapos, yung ating, ano ba ito? Paprika. And also, nilagyan ko din ng ating chili sauce. Ayan, napakaanghang ho. Tapos nilagyan ko na nga ng kaunting tubig yan. Tapos nilagyan ko pa ng kaunting asukal sauce. Hindi ko pa rin kinaya ang anghang. Mahina ho pala ako sa anghang, mga beshiwap. So, ayun lang ho for today's video. And don't forget to like, share, and follow naman, mga besh. Nga po pala, don't forget na mag-share kayo and one day ho, magsisend ako or mamimili ako ng 2 taong makaka-receive ng 500 pesos. So, keep on sharing and liking lang ho, mga beshiwap, and paka-invite na rin sa inyong mga friendship. So, nilagyan ko ng sesame and tara ho at makakain. That's it for today, mga besh! The next day. So, hello mga beshwap at kabayan. Good morning everyone. So, ari po ay 7:30 ng umaga. Maagang naligo ang aking alaga. And ito ang una kong ginagawa sa umaga. Bubuksan ko ang mga dapat buksan. Kukuhain ang newspaper ni Opa. Tingnan nyo naman ang lock ng aming pinto. 4, 5. 5 po ang lock ng aming pinto. At syempre, bubuksan natin lahat yan. Pati ang gate, mga besh. At ito ang mabungad sa inyo tuwing umaga.
O, 'di ba? Wow, napakaganda po talaga. Parang nasa ano lang eh, nasa computer. Yung wallpaper ng mga computer. Pagkatapos kong buksan ng mga pintuan, mga lock, kukuhain ko naman yung gamot niya. Yung gamot niya po ay ready na. May mga date na po yun. Tapos may time kung anong iinumin, kung anong oras niya iinumin. Ilalagay mo lang sa dun sa may lamesa kasi pag umaga andyan siya nanonood, ilalagay mo remote tapos i-open mo itong isang bintana na live TV. O, 'di ba? Napakaganda. Tapos talagyan mo siya ng fresh na tubig kasi syempre inom siya ng gamot. And ayan, hindi ko na lahat na video. At ito ang aking almusal. Ginawan ko na din siya ng tea. Yan po ay champurado na ilang araw na. Medyo maaga na ako mag-almusal ngayon. Tapos pagkatapos matutulog ako dahil may tapakang alaga akong maaga. Woke up like this ang pegat. Ang almusal mo champurado. Ba maaraw ngayon mga besh. 3 hours later. Mga besh, tanghali na po. So nag-prepare na ako ng aming tanghalian ni Op. Ito sa akin yung may rice pa ako tsaka beef giniling. Ito kanya in-order niya sa restaurant. Asparagus yan. Wow! Masyadong mainit today. Si Opa hindi ko alam kung naawa na sa akin. Sabi niya, punta daw ako sa sentrum, bigay niya ako ng pera para makapag-garagala ako. Sabi ko, Opa, matutulog na lang ako. Kasi, minsan gumigising ako ng alaanganing oras like 2 or 4 para i-check yung pinapagawa ko sa Pilipinas or may inaantay ako. Siguro ramdam niya din na hindi na ako masyado dito sa kusina kasi wala naman akong kausap. So, I rather ganun. Alam mo, nakakatawa na parang nararamdaman or nakikita niya din yung mga ko. Inararamdaman ko. Matutulog na lang ako. Mas okay pa yun. Matutulog or manunod. May tagyawat ako. Antay na lang akong mag-lunch. Pero subukan ko mamaya magpunta sa sentrum. Actually, dapat pupunta ako kasi nandiyan yung kaibigan niya kanina. Sasabay sana ako sa sasakyan. Tapos maglalakad na lang akong pabalik. Kaso tinabad ako. Isip ko, wala na akong gagawin. Doon wala akong bibilin. May pera ako. Pero na lang. Gastos lang yun. Kaya ko nga 2 weeks. Tapos 20 euro lang yung pera ko. Ganun ang buhay. Binigay ni Opa yung 20. Ayoko sana pumunta. Pero sige na. Bibili ko na lang ng bulaklak at ng halamang strawberry. Para may pagkakaabalahan ako. 2 hours later. Meeting tagumpay na lang ako. May nakasalubong ako. Pulis na nagbabike. Tinawanan lang ako. Ay, Lord. Kasi dito side, dapat doon talaga ako. Natatakot ako doon kasi pag doon ako sa kabilang side, hindi ko makikita yung nasa likod ko. Paano kung bigla akong huminto? At least dito, nakikita ko, diba? Diyos ko, Lord. Ayun, nakarating na ako sa isang shop at dito ko nabili yung Mama Mary, mga beshop. Meron pala din nun. Pupunta sana ako dun sa pinakang sentrum. Wala naman akong gagawin. Huwag na lang. Tingnan lang ako dito sa flower shop. Pag walang nabili, di mauwi. Wala naman akong talagang gagawin dito. Hindi katulad sa city na maraming shop. Kahit tingin-tingin ka lang malilibang. Dito, hindi. Tingnan ko kung may rosemary dito. Sus mio, Marimar. Kaya ayoko nga ning nalabas. Ay di napagasto. Bumili akong orchids. Walang strawberry na pang tanim. Kaya ito na lang binili ko orchid. Kaya ayoko talagang nalabas. Napapagastos ng di oras. Kulang pa ang binigay ni Opa. Ganda ng camera ko. Ayan yun. Ayun, sa awa ng Diyos, bahay na ako. Ito lang akin na pamili. Bumili ako nito, Mama Mary. Tapos ito. Nakasumpong akong Portuguese pastry na 4 na piraso. So, meron din akong ice cream na strawberry flavor. Ito pang barbecue ni Opa and gusto ko ng talong. So, ayun lang mga bashwap. Don't forget to like, share, and follow. And don't forget to share. Malay nyo, kayo ang mabigyan ng 500 pesos mga besh. Lagi natin tatandaan. Always be good and choose to be good. Bye for now. A few moments later. Ayun, so for today's dinner, meron akong pork barbecue, tortang talong, ensiladang talong, may lumpia ako, tas soup and kanin. Yung soup at bread at saka lumpia is para kay Opa. Ito, until tomorrow or the next day ko na to. O diba di mo ako nagkikrave? Kasi yung nabili kong bagoong alamang, nilagyan ko ng baboy, tsaka ng kamatis, luya, and yun, ginisa ko siya. Tapos pinaanghang ko, sarap, diba? Di man ho ako nagkikrave.